Sa mga balitang mayroong pag-asa, unang batch ng NELM Senior Youth Leaders nagtapos. Ambassadors Trainees sumailalim sa induction ceremony. Mindoro Island Mission Teacher Summit nagbigay gabay para sa holistic growth ng mga estudyante. 10-day lifestyle program matagumpay na isinagawa sa Pamas Air Base, Palawan. Pangil Adventist Church ipinagdiwang ang ika-105 anibersaryo ng pananampalataya. 4 na katao na bautismohan sa isinagawang pangangaral sa Sariaya, Quezon. Thunder Island VBS naging masaya at makabuluhan para sa mga bata at magulang sa Parañaque. Elders Crusade pinangunahan ng San Bartolome Adventist Church sa San Pablo City. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Sa isang makasaysayang pagtitipon, nagtapos ang kauna-unahang batch ng Senior Youth Leaders sa Northeast Luzon Mission, kasabay ng induction ceremony ng mga bagong ambassador trainees. Ito ay isang hakbang patungo sa mas matatag na paglilingkod at pamumuno sa mga kabataan sa iglesia. Alamin ang masaya ang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Francine Baracao. Matagumpay na isinagawa ang Senior Youth Leader Graduation at Ambassador Induction noong Mayo 16 hanggang 18, 2025 na dinaluhan ng mga kabataang leader at ambassador mula sa Northeast Luzon Mission. Ang 3 araw na programa ay isinagawa bilang pagkilala sa mga kabataang nagtapos sa kurikulum ng SYL, isang pagsasanay na layuning hubugin ang mga lider kabataan ng iglesia sa larangan ng paglilingkod, pamumuno at espiritualidad. Pinupuri natin ang Panginoon sapagkat sa weekend na ito ay naging matagumpay nitong ating SYL Graduation and Ambassador Induction na may temang Empowered to Serve, Commission to Lead. Ang atin pong mga young people ngayon, the first batch of SYL and Ambassadors, isang malaking advantage nito sa ating iglesia sapagkat they are now ready to serve young people na patuloy na magtapat at manampalataya sa ating Panginoon. Preparing people for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Kasabay nito ay ang formal na induction ng mga bagong ambassador na handa nang tumanggap ng mas mataas na tungkulin sa youth ministries. Layunin ng ambassador ay mag-guide at magkaroon ng mentor ang mga ambassador natin dahil sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang developmental stage, sa kanilang confusion, sa kung ano ba ang gusto nilang tahaking path, ay maging relevant pa rin sila sa service at maging mission-driven pa rin sila kahit na marami silang mga gustong gawin at plano sa kanilang mga sarili. At napakaganda nitong ambassador dahil matutulungan sila na mag-guide yung kanilang mga principles sa buhay at paglilingkod sa Panginoon. At sa pamamagitan nito, yung kanilang mga God-given talents sa pamamagitan ng spiritual gifts ay higit pang magamit. Una ay malaman nila ang kanilang mga spiritual gifts at the same time, malaman nila ang mga ministry kung saan sila higit na mapapakinabangan. Para sa ganon, anuman ang kanilang gawin ay maranasan nila ang relevance at belongingness sa loob ng church at ganun din sa mga kabataan na papasok pa sa loob ng church. Kaya sa mga ambassadors na ito ay lagi nating pinapaalala sa kanila na sila ay hindi lang basta kabataan, kundi sila ay itinalaga ng Diyos bilang ambassadors. And mahalaga po ito sa kanila at sa atin po dahil magagamit po nila ito sa kanilang mga gawain upang makapag-mentor po ng ating mga kabataan and makapag-produce pa po ng more leaders na makakapag-serve po sa ating Panginoon. At sila po ang ating newly servant leader of God. NELM, Senior Youth Leaders and Ambassadors, empowered to serve, commission to lead. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, Francine Baracao nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.
Guro mula sa mga Adventist schools sa buong Mindoro Island Mission nagsama-sama sa isang pagtitipon upang talakayin ang mga strategies sa kanilang pagtuturo na nakatuon sa holistic growth ng mga estudyante. Mula sa akademikong kahusayan hanggang sa spiritual na paghubog. Si Maria Vil Sotejo para sa report. Nagsagawa ng pagpupulong ang Mindoro Island Mission para sa usaping edukasyon na dinaluhan ng mga kaguroang nagtuturo sa Adventist schools mula sa buong lalawigan ng Mindoro. Ito ay sa ilalim ng pamamahala ng Departamento ng Edukasyon. Ang programa ay sinagawa sa lugar ng Sitio Beach Town, Gloria Oriental, Mindoro. Ito ay dinaluhan ng mga guro at opisyales ng Departamento ng Edukasyon mula sa Mindoro Island Mission. Naging tagapagsalita naman ng programa sina Pastor Naphtali Poffer, Pastor Danilo Refletes, Pastor Giordo Alcahobe, Miss Nova Villa Benavides, Miss Agnes Ravalo at Brother Josue F. Poffer Jr. Ang layunin ng pre-opening meeting at ganun din ang summit na ating isinagawa ay upang ang ating mga guro ay parating maiayon yung kanilang gawain sa misyon ng iglesia. Kung paano ang kanilang paghayo ay talagang sa kanilang lahat ng mga ginagawa, ito ay naaayon sa misyon. At ganun din upang ang ating mga teacher ay may handa sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Hindi lamang mental readiness, kundi spiritual readiness ng ating mga teachers. Napakahalaga nito. At ganun din makita na patuloy sa ating mga guro ang pagkakaisa at higit sa lahat ang kanang commitment na sila mismo yung magpapalitan ng kaalaman na kung paano kanilang patuloy na mapapalago ang gawain sa pamamagitan ng edukasyon. Ang Teacher Summit na ito ay napakahalaga sapagkat dito ay maraming mga bagay na dapat na bigyan ng pansin. Una, ang Teacher Summit na ito na kinabibilangan din ng mga school board members and chairman ay upang mapaigting ang kanilang samahan bilang mga manggagawa sa ating paaralan. Pangalawa, ito rin ay daan para lalo pang magsuportahan ang school board, ang mga teachers at ganon din ang ating pong iglesia. Itong tatlong haliging ito ng ating pong Adventistang edukasyon ay napakahalaga na magkatulong-tulong para lalo pang umunlad, lalo pang maging mabilis ang pagpapatupad ng mga pulisiya at higit sa lahat, marami pang mga estudyante ang siyang mahihikayat na pupasok sa ating paaralan at maging kabahagi ng ating Christian Adventist education. Ang nasabing programa ay hinati sa dalawang bahagi sa ilalim ng temang Walk Through His Feet, a spirit-filled start to the school year, at ang teachers pre-opening meeting na pinangunahan ng mga tagapagsalita sa temang United for a Mission, Strengthening the Pillars of Adventist Education. Bilang isa pong magiging punong guro at isang guro din ay hindi madali, sapagkat iba't iba ang kakaharaping mga estudyante, iba't ibang ugali. Alam ko sa tulong ng Diyos, ito po ay magiging madali sa pamagitan ng paglapit sa Kanya. At ganyan din kami din po mga guro ay napaalalahanan, merong misyon ang ating pong paaralan na ilapit ang mga batang ito sa paanan ng atin pong Panginoon. Kung kaya't kami po mga guro dito sa Mindoro Island Mission ay magtuturo kasama si Kristo. Ang paaralang Adventista ay isa sa mga matibay na haligi ng Adventist community noong una pa lamang. At ang mga ganitong programa ay esensyal upang mas patibayin ang pundasyon nito upang sa gayon ay mas gumanda ang serbisyong na ibibigay hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga kaguruan. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa COM District, Mindoro Island Mission. Ako po si Maria Vil Sotejo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Matagumpay na isinagawa ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS ang kanilang kauna-unahang 10-day lifestyle program sa Brooks Point, Palawan.
6 na bisita ang lumahok sa programang ito na naglalayong magbigay ng holistic na kalusugan, pisikal, mental at spiritual. Nagbabalita si Gia Rose Recalde. Makalipas ang ilang buwan ng paghahanda at pananalangin, matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang 10 Days Lifestyle Program sa Palawan. 6 na bisita ang nanatili sa Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS Palawan Base upang maranasan ang kagalingan na mula sa Diyos. Araw-araw, simula ng mga aktibidad sa stretching at walking, na sinunda ng masustansyang vegetarian meals at pag-aaral sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng morning devotionals. Ang bawat isa ay tumanggap ng medical coaches, hydrotherapy, mental health advice, dental cleaning at counseling para sa spiritual at family concerns. Lahat ay nakaayon sa kanilang personal na pangangailangan. Nagkaroon din ng vegetarian cooking classes at gabi-gabing pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Sa pagtatapos ng 10 araw, kitang-kita at damang-dama ng bawat isa ang pagbabagong dulot ng pagsunod sa mga prinsipyo ng kalusugan mula sa Panginoon. Buong puso ang pasasalamat ng PAMAS team sa katapatan ng Diyos. Habang mas marami pang kailangan marating ng mensaheng ito ng kalusugan at kaligtasan, patuloy silang nananalangin para sa susunod na 10 Days Lifestyle Program sa Hulyo. Naway muli itong maging daan sa mas marami pang buhay na pagpapalain. Layunin maghatid ng balitang merong pag-asa. Gia Rose Recalde, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Ipinagdiwang ng Pangil Adventist Church ang kanilang ika-105 anibersaryo ng pananampalataya, isang makulay na pagdiriwang ng pagkakaisa at paglago sa pananampalataya sa loob ng maraming taon. Patunay ito sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Ang mga biyayang hatid nasa balitang may pag-asa ni Lea Antoinette Balgua. Isang espesyal na araw ng Sabado ang ginunitan ng Pangil Adventist Church sa pagdiriwang ng kanilang ika-105 anibersaryo sa temang From Generation to Generation, A Legacy of Faith. Tampok sa programa ang kahalagahan ng pananampalatayang ipinamana ng mga naunang henerasyon at patuloy na pagsasabuhay ng kasalukuyang mga miyembro. Nagsilbing paalala sa lahat na ang tapat na pag-akay ng Diyos ay nagbubunga ng mabuti. Sa pangalan ng South Central Sun Conference, kami ay mainit at malugod na bumabati sa iglesia dito na Pangil Laguna. Malugod namin binabati kayo ng 105th anniversary at nawa ang inyong pananampalataya ay magpatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Mula sa kaunting bilang ng mga mananampalatayang unang tumanggap ng katotohanan noong 1919, ngayon ay higit 400 na ang mga miyembro ng Pangil SDA Church, kabilang na ang mga pamilya mula sa mga karatig bayan. Kasabay ng paglago ay ang pangangailangang mapalawak ang lugar ng pagsamba, dahilan kung bakit isinusulong na ngayon ang pagpapagawa ng bagong gusali upang mapagkasya ang dumaraming bilang ng dumadalo tuwing Sabat. Ang kanilang theme ng anibersaryong ito ay Legacy of Faith from Generation to Generation. Ang pananampalatayang ito ay kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Kaya ang kanilang kasalukuyang pananampalataya ay bunga ng kanilang karanasan sa nakaraan. Kaya kanilang ipagpatuloy ang misyon ng Iglesia ng Pangil sa hinaharap na ang mabuting balita ay kanilang ikalat sa mga kalugnog na mga barangay at mga bayan. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng Pangil SDA Church sa kasaysayan ng Adventismo sa rehiyon, iginawad ng SCLC ang 100,000 pesos cash incentive at isang sertipiko ng pagkilala. Ang insentibong ito ay bahagi ng programa ng SCLC para sa lahat ng mga lokal na iglesia na umabot na sa 100 taon ng paglilingkod at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng kasaysayan, kundi isang panibagong panawagan para sa pagkakaisa, katapatan sa misyon at patuloy na paglilingkod. Mula po noon hanggang ngayon nakita ko ang malaking paglago, ang pag-unlad ng ating church. Kaya akin pong mensahe sa ating lahat na naway magpatuloy po tayo sa kasiglahan, magpatuloy tayo sa katapatan
at nawa ang Iglesia ng Pangil ay patuloy pong umunlad, magkaroon pa ito ng maraming mga anak at naway tayong lahat maging tapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Handa po tayong sumalubong sa kanyang ikalawang pagdating. Sa harap ng mga bagong hamon at oportunidad, nananatili ang simbahan ng Pangil bilang isang ilaw ng pananampalataya. Isang pamana na patuloy na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Lea Antoinette Balgua, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa pagtutulungan ng mga kapatiran para sa Harvest 2025, isang pangaral ang isinagawa sa Sariaya, Quezon na nagbunga ng 4 na taong nagpasyang tanggapin si Jesus para sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng bautismo. Alamin ang masayang kaganapang ito, ihahatid ni Jana Romo. Sa ikalawang sigwadang paghahanda ng Harvest 2025, ang tema ay Buhay kasama si Kristo. Sa Purok 3, Tumbaga 1, Sariaya, Quezon, naging matagumpay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon sa pangunguna ni Sariaya District Pastor Johnson Gomez. Umani ng 4 na taong binautismuhan ni retired pastor ng SCFC, Ruperto Divina. Kanilang tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas. Aming nagawa ang isang seremonya na ito ay matiwasay na naisagawa at ako ay kabahagi ng pagsasaya at katuwaan ng mga kapatiran dito po sa lugar ng Lutukan. Maraming salamat po at sana ay patuloy pagpalain ang ating gawain. Sama-sama tayo magtaguyod nito sapagkat mahal natin ang gawain. Una sa lahat ay mahal natin ang ating dakilang Diyos at ang ating Panginoon. Kanyang tinalakay ang mga doctrine tulad ng fundamental belief na kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang tanging solusyon lang ng problema ng tao ay ang pag-aaralan ang salita ng Diyos upang maikintal sa kaisipan na magkaroon ng payapa at dalisay na puso tungo sa kabanalan. Idinagdag pa niya ang magiging kalagayan ng langit at lupa sa loob ng milenyo o 1,000 taon. Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, kundi ito ay pinaghahandaan upang makasama sa ikalawang pagbalik ni Jesus. Kanyang idiniin din at binigyan ng kategorya ang tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Purihin ang Panginoon, kami ay patuloy nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan at kalusugan na patuloy pinagkakaloob sa amin na ang programa ng pagbabahagi ng kanyang banal na salita ay patuloy naming nagawa. At ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, kami nag-aanyaya lalo't higit sa mga Tagalutukan Church na tayo po'y makasangkot sa gawaing ito. Atin pong ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Sa health lecture na pinangunahan nila Melody De Leon, Sean Alamag, Hazel Sureta at Jake Hala, kanilang tinalakay ang nutrisyon o New Start, pangangalaga sa ating atay, puso, at kung paano pangalagaan ang ating mga ngipin para sa personal hygiene. Nagbigay at namahagi ng medical assistance, pangunahing vitamins, cough syrup para sa mga bata at nakatatanda. Naghanda rin ng mga pagkaing merienda para sa lahat ng dumalo. Naging masaya ang talakayan ng question and answer portion para sa mga nakinig. Ako nagpasalamat sa Panginoon na ako nagtanggap sa Kanya. Ako nag-desisyon na maupakuan dito. Na maupunta rito sa Lutukan kasi para dami man ako ng malaman ng Panginoon. Salamat po ng marami. At nakilala ko po ng Hesus si Kristo. Dalangin ko na buong pamilya ko'y makasama ko na rin. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.
Isang makulay at makabuluhang aktibidad ang isinagawa ng Parañaque Adventist Church Children's Department kung saan ang mga kabataan ay nakaranas ng Vacation Bible School sa temang Thunder Island. Dito natutunan nila ang mga aral mula sa mga kwento, awit at iba't iba pang aktibidad na makakatulong sa kanilang paglago. Sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa masipag na pangunguna ng Children's Department, matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible School Experience ng Parañaque Seventh-day Adventist Church ngayong taon. Isang linggong puno ng saya, awit at aral mula sa salita ng Diyos ang naranasan ng mga bata sa temang Thunder Islands, where Jesus is always with me. Natutunan ko po na mamahalin at tatanggapin pa rin tayo ni Jesucristo as long as handa po tayo mapalapit sa Kanya. Layunin ng programang ito na turuan ang mga bata ng mga kwento sa Biblia. Itanim sa kanilang puso ang pag-ibig ng Diyos at bigyang saysay ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga kantang nagbibigay pag-asa. Malaking tulong po yung VBS, especially sa paghulma po ng mga bataan na mapalapit sa ating Panginoon. Through the VBS, since nangyayari lang po ito once in a year, and during vacation, mahalaga na kahit sa mga ganitong mga programa ay matulungan po natin yung mga bata na makilala pa ang Panginoon, and also na-encourage din po yung mga kapatiran po nating nasa labas na hindi nakakasama mga bata na makilala rin nila si Jesus. Naging mas makabuluhan ang karanasan dahil hindi lamang ang mga bata ang naabot, kundi pati ang kanilang mga magulang. Ayon sa ilan sa kanila, nakakataba ng puso ang makita ang kanilang mga anak na masayang natututo tungkol sa Diyos sa paraang masaya at angkop sa kanilang edad. Pinasali ko yung anak ko dito sa Vacation Bible School upang matuto at pakikipagsalamuha sa ibang bata. Pinasali ko sila para po lalo po sila mapalapit sa ating Panginoon. Ilan sa mga aktibidad ang interactive storytelling, group singing at creative learning sessions kung saan aktibong lumahok ang mga bata. Sa bawat araw, ramdam ang excitement ng mga bata habang natututo tungkol sa pagiging tapat, mapagmahal at palaging umaasa kay Jesus. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Alpha Chris Alteros nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Ang San Bartolome Adventist Church ay matagumpay na nagsagawa ng Elders Crusade kung saan ang mga kapatiran ay nagtipon upang magbahagi ng salita ng Diyos at maglingkod sa komunidad. Ang kaganapang ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga residente na mapalalim ang kanilang pananampalataya at makaranas ng espiritual na paggabay. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Michelle Sara. Sa unang pagkakataon sa taong ito, isinagawa ang Elders Crusade ng mga kapatiran mula sa San Bartolome Seventh-day Adventist Church, katuwang ang San Miguel Seventh-day Adventist Company sa lugar ng Flores Compound dito sa Barangay Santiago 1, San Pablo City, Laguna. Sa loob ng isang linggo, gabi-gabing isinagawa ang serye ng mga mensahe at pag-aaral mula sa salita ng Diyos sa pangunguna ni Brother Joseph Eugenio na siyang head leader ng San Bartolome SDA Church. Napakahalaga po ng ganitong programa, lalo higit ang mensahe. Sapagkat ang ating ipinakikilala ay ang ating Panginoon at ang lugar na ito ay mahanda sa Kanya pong pagbabalik at lalo higit ay magkakaroon sila ng matatag na pag-asa kagaya po ng ating tema, ang matatag na pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Ang serbisyo na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na tinatawag na Harvest 2025 kung saan layunin ng Iglesia ang mas pinaunting na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba't ibang komunidad. Isang patotoo ito ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga elder at kapatiran sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon na maghasik ng katotohanan at pag-asa sa gitna ng ating panahon. Lumaan po yung pakiramdam ko, tapos yung mga mensahe ng Diyos naiintindihan ko po. Yung mga pagbabago, yung
binabago ng Diyos, mga magagandang salita ng Diyos. Ang natutunan ko talaga, tsaka yung naging bless ako dun sa mga mensahe na naririnig namin. Yung pagtanggap at saka yung pagbabago sa buhay at saka yung pagtanggap ng personal savior. Ayun, hindi talaga po ako mag-alinlangan na tanggapin yun kasi naintindihan ko po yung mensahe. Na-i-apply ko na po yun. One time ko palang narinig, ina-apply ko po na yun sa sarili ko. Gusto ko din na hindi lang sa sarili ko, kundi sa pamilya ko at saka sa mga kapitbahay ko. Humigit kumulang 20 katao ang napaglingkuran sa nasabing lugar. Naging bukas ang kanilang puso't isipan sa mensahe ng kaligtasan at maraming dumalo ang nagpahayag ng interes na patuloy pang makinig at matuto. Sa katunayan, marami sa mga nakapakinig ang nagpahayag ng hangaring higit pang matuklasan ang magandang balita mula sa ating Panginoon. At handa ang iglesia na patuloy silang abutin sa pamamagitan ng follow-up Bible studies at fellowship gatherings. Mula rito sa Barangay Santiago 1, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle C. Sara nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News. Sa AWR 89.1 FM, tunay na may good vibes, airwaves of love, from dusk till dawn, our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, programang Health and Family ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi't umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kapatid na news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNPnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidacan. At ito ang Hope Today HCNP News.